We're back with another episode. Ito, malawak itong tanong na to. Wow. Specific yung tanong, pero feeling ko malawak siya. Kasi lawak ng katawan ko? No, mas malawak pa. Tukol to sa thy will be done. Oh. We are always praying, anong gusto mo, Lord? Lead me, Lord. Paano mo raw madidiscern kung yung ginagawa mo galing sa Diyos, yung will niya o hindi? Napakalawak nga. Apat po ang ingredients ng discernment. Discernment is the word. Yon. Well, to discern means ganito no? May kalye. May sidewalk. Pag hindi mo alam yung sidewalk at ang kalye, baka paglakad ka, di ba, sa kalye, pag hindi mo alam yung diferensya nun, pwede ka man sagasaan sa kalye. Takot. Kaya ka nilagyan ng sidewalk Iwas. Pero kung hindi mo alam ang diferensya ng dalawa, ito bang will of God o hindi ito, di ba? Dito kasi, hindi will of God na masagasaan ka sidewalk ka, di ba? Mahalaga yon. So, unang ibig sabihin ng discernment is, ma-distinguish mo muna. Well, wala naman discernment po kung mabuti o masama Alam mo na kagad kung masama, hindi will ng Diyos. Ang tanong talaga ng discernment, kaya may pagkamahalawak, parehong mabuti. Okay. Parehong napakahalaga sa buhay. Ang mga tanong ng ibang tao, talaga ba ang will ng Diyos mag-asawa ako? Or maging walang asawa? O walang asawa. May iba naman, kaya ko pa rin bang mag-shift ng aking direksyon sa buhay. Oo, ng direksyon ko. Maganda rin yan. Kasi nasanay na ako dito, pero parang maganda dito at saka parang... May naghihila sa'yo, ano? Oo, yung attractive sa akin. Pero shift to Change to malaki. Change course. Number 1 po. 4 po ang ingredient, isa. May oras ka ba magtanong sa sarili mo? Kasi kung urgent, walang tanong-tanong dyan. Di ba? Ang hirap mag-discern pag napaka-urgent, immediate. Pag immediate yung need mo. Oo. So parang, gutom na ako, may pagkain, kakain ba ako? Kumain ka. Ano ka ba? I mean, walang discernment. Anyway, may time ka ba? Pero itong pinakamahalaga Napakahalaga nito. Ano ba ang matimbang sa buhay mo? Tinatawag dito, ano bang pinapahalagahan mo? Ano yung sa buhay mo ay talagang palaging kasama kasi hindi ko to pababayaan. Ipaglalaban ko to, I'll defend it. At gagawan ko ng paraan. Oo. Values ang tawag doon. Values. Mga pinapahalagan sa buhay. Pangatlo, syempre gamitin mo yung ulo mo, utak mo. Diba? Pero itong pinakamahirap Pakinggan mo yung puso mo. Alam niyo bakit? Kasi ang Diyos nasa loob. At ang Diyos ay una sa lahat, kaloob. Is a gift sa atin Kalooban. And therefore, sa kaloob-looban mo, malalaman mo ang kalooban niya para sa'yo. So, ang pang-apat talaga is love. The heart. That comes from the heart. Kasi it's only the heart that really decides. Nice. Not the head, but the heart, because deep inside, dama ko talagang itong mahalaga sa akin. Kahit ano pang sabihin sa akin ng utak ko. O ng iba. O ng ibang tao. Di ba? So, given the time, knowing or actually clarifying my values, I give it my head analysis, but in the end, it's my heart. Will have to be in synchrony, in lapat dapat sa kalooban ng Diyos. In synchrony. Sa'yo. So, ito ba talaga ang will of God?
Okay. So, the will of God will always lead to the will of love. Iyon ang kalalabasan eh. Ang galing ko mag-absorb, nakikinig ako. Yung gusto mo kunyaring change of career, will it lead you to greater love actually? Or greater money lang. Yon ang problema. Di ba? Kasi very attractive din ang pera sa atin. Pero kunyari, yung perang yon, magagamit mo. Sa pagtulong sa iba. Sa pagtulong, pwede rin. It makes sense. Parang presenting lang muna yung attraction ng pera. Pero pala, pag dumating ka sa pagpapahalaga, kasi yung perang yun magagamit ko. Para makatulong. Para makatulong. So, eventually, ang tanong is, ano bang bottom line? Ng presenting question mo. Kasi ang bottom line yan is, the will of God isa lang. Mapunta ka sa langit. Di ba? Para mapunta sa langit, magmahal ka. Ang daan is, magmahal tayo. Di ba? Di ba may tanong dun eh, paano ako pupunta sa langit? Di ba halin mo ang Diyos, ang kapwa mo, pati sarili mo. So the only intention of going to heaven is pagmamahal. Mahirap ba magmahal? Hindi. Pero ito ang next question dyan eh. Kung ako'y mag-aasawa, dapat pagmamahal yun. Hindi dapat dahil, naman. Oo, hindi yung lastful, hindi lang dahil, kailangan ko ng caregiver. Or pinagtambal kami dahil sabi ng nanay ko, ito dapat. And whatever of that. Pero kasi, kung ako'y layperson, at ang dating sa akin is, mas madali ang buhay na to, wala akong anak, wala akong problema. Di ba napaka-selfish ang motivations? So marahil dun pakikita ng Panginoon, parang hindi yata yan ang aking will. So yun ang sukatan para malaman mo kung will ni God. Tulad ng will na magpari ka, how did you arrive at it? Eventually. Kasi may choices, di ba? Yes. Actually, may storya ako dyan eh. Sa next episode? Hindi. Ngayon na lang, sabihin ko sa inyo. Sa tagal ng aking stay sa seminaryo from first year high school, grade 7 ngayon. Parang kinonfine ako sa seminaryo ng 4 years of high school, 5 years of college, and 2 years of teaching sa seminaryo. Okay. 11 years. Tagal. Yung talagang tunay ko nakisalimuha sa tao nung nasa student of theology ako during sinasabi namin weekend immersion experience. Saan ka nag-immerse? Pinadala ako ng aming rektor sa pinakamahirap na baryo ng Mandaluyong. So sa lugar ko, joke. Joris ang tawag. Joris. At nakastilts ang mga bahay. Wow. After 6 months po, naku, baka buhay pa to eh. Pinadalan ako ng sulat ng isang babae. O, di ba? Ang ganda ng mata mo. Na ano? Ako daw angel niya. Oh. O, di ba? So, kala ko na-type ka niya. Na-type talaga ako. At sabi sa akin ng kaibigan kong best friend ko, buhay pa rin, lagot ka. Pag nalaman ng rector natin yan, next week, ililipat ka. So, nagpunta ako sa aking confessor. Sabi ko, Father, ito sulat. Wow naman. Wow naman. Haba ng hair mo. Hindi, sabi niya, ang daming babae, hindi kasing courageous dito. Para matapang lang yung babae niya, pero may iban nagugustuhan ka rin. Bigla ako, ang dami pala sumusulap din sa akin. Sa seminaryo, walang sumusulap sa akin eh. Sa labas. Diba? Sa labas pa ng Oo. Tapos sabi ko, Father, paano yun? Sabi mo sa rector mo, siya yung superior mo eh. So ito, kinakabahan na ako sa opisina. Sabi ng rector ko, kaya kita pinadala doon. Magstay ka. To know. To know you. To know yourself. So, di, stay ako. Teka, nung natanggap mo ba yung letter, kinilig ka? Siyempre naman, lalaki ko eh. Sabi na eh. Tapos nun, ang kinalabasan, pinastay ako.
Pinastay ka niya? Ni Father, doon. Every weekend, magkakilala kami, biruan kami, bla 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 bla. Konsentidor din yung rector mo. May pagka. Tapos ang nangyari is that tapos na ang school year. Summer break. Summer immersion kami. Everyday na to. Sabi director. Naku, patay. Doon ka rin, everyday. Ito hindi na weekend, everyday. So, hinahanap din ni rector yung will sa'yo? Siyempre. Tapos, second year. Sabi director, tuloy mo. Tuloy mo. So, punta rin ako. Di magkaibigan kami. Saan nagkikita? Bakit talaga naging magkaibigan kami? Naging kayo? MU. May MU na noon? Grabe ka. Sa amin sa Cebu, tawag sa amin, mag-un. Mag-un? Sorry. Masama yan. Pero, at the end of those 10 months of second year, I have, sabi nga niya, because you have to decide, perpetual ba to o hindi na? Yung vocation Kasi mo. naman, temporary vows ka. Yung vocation mo. Ito ba talaga? So, dasal, usap sa rektor, kilala sa tao. Sabi usap sa kanya? Siyempre, pati kaibigan ko, pati confessor ko, lahat pati yan. Pati ka MU? Pati ka MU. Tapos, in the end, sabi ko, Father, damdamin ko talaga itong buhay ko for the past 10 years, past 12 years. Ito yung gusto niyang buhay sa akin eh. Kasi I have felt deep joy in this life. Alam niyo, sabi ko sa inyo iba nagtatanong ng ganyan. If you have never have deep joy in what you have been doing and where you are, maybe God is calling you somewhere. Kasi Mother Teresa Ursula and sister Di ba? Teka, nung sinabi mong deep joy sa current mo o dun sa girl? Hindi, sa pagkatao sa'yo, okay. Para klaro, di ba? Alam niyo yung deep joy? Isang indication yan. Merong moments sa buhay ko ng seminarista ako na sabi ko sa Diyos, Lord, pwede na rin ako mamatay? Yes, I was only 21. Ba't mo Dahil sa experience. The joy that you felt. More than the joy, it's the experience na itong buhay And naramdaman ko na, nalasap ko na, ito na. O sige. Bakit? Pag nag-asawa kayo, mag-asawa kayo, kailan mo sasabihin oo sa asawa mo, magiging asawa mo? Kasi ito na I don't want to have any change of this. Di ba? So, nung sinabi yun, sabi sa akin ng rector ko, abay, kausapin mo si MU. Oo, syempre. Personal yan. So, punta ako doon sa lugar. Nagpunta kami sa isang Don Bosco School sa Mandaluyong. Kasi, pwede itong gawing Star Cinema movie. Tapos, sabi ko naman sa rector doon, Father, ito mangyayari. Mag-uusap kami, personal to, at mag-goodbye ako. Sabi niya, sige, nasa labas ako, buksan mo yung bintana, yung shade, dapat kita. Huwag na huwag mong aakapin pag nag-goodbye ka na. Okay? Siguro iiyak yan, pero wag na wag mong yayakapin. Okay, sabi ko, sure. Bakit? Salamat. Tapos, ito sinabi ko po, alam mo, mahal kita, mahal mo ako. Pero kung sa tingin mo, mahal na mahal mo ako, pwede bang mahalin yung pagmamahal ko sa Diyos? Wow. Pwede bang iyon ang pagmamahal mo sa akin? Facebook post, mahalin mo yung pagmamahal ko sa Diyos. Talagang na-inlove ako sa Diyos na to. Pwede mo ba akong mahalin kasi naramdaman ko yung pagmamahal para sa Diyos? Nang todo-todo. Nahigit sa naramdaman mong pagmamahal sa Kanya, hindi dapat i-compare. Oo, kasi ang pagmamahal, hindi naman, it has no measure Pero deep yung naramdaman mo kay Lord. Alam niyo, umiyak siya, syempre, hindi ko siya pinagkan. Hindi ko siya niyakap. Ba't bawal yakapin? Tapos sabi ko sa kanya, alam mo, hanggang buhay ako, meron akong paggalang at pagmamahal sa'yo. Pero, hindi kita pipitasin para maging parang flower sa isang flower base. Mamamatay ka sa akin. Papayagan kitang nasa taniman. Kung sino ang magpipitas
Sa Kanya. Sa Kanya at saan ang Diyos ang bahala sa'yo. Pero ako, huwag mo akong pitasin kasi mamamatay ako. Pag nilayo ka sa vocation mo kay Lord. Kung saan ako gustong i-cultivate ng Diyos, di ba? Bloom where you're planted, Alam mo na. Di ba? So, ang lesson ba na to, wag kayong manligaw na magpapare dahil karibal nyo ang Diyos. Joke lang po. Pero maganda siyang illustration of knowing the will of God. Yeah, it eventually sabi sa inyo, eventually siya it must lead to love. In any form. In any form. Pero yung love na galing sa Diyos. Kagaling ng Kanya. And I must say, well, that was only 22 years old then. And now, I was 24 years old then. So that was 10 years ago, Joe. My God. That is 36 years ago. Yan pala nagpapabata sa'yo. 46 years Mga ago. ganyang magagandang karanasan. 46 years ago. At discovery sa will kay God. So, keep on loving and keep on asking Theo. We'll be back.